Oh, ito, yung mga trolls ni Senador Marcoleta na nagpapakalat ng fake news na tumahimik daw, no? Nanahimik daw ang magiting na Senador Marcoleta dahil kabado, dahil may kasong kakaharapin. Ito po siya mga kababayan, mga cops, no? Lalo na doon sa mga sinasabi kong mga gunggong, no? At mga tukmol na mga vloggers dyan na gustong sirain lang ang magandang reputasyon at kredibilidad na itong magiting at matalinong Senador Marcoleta. Oh, ito. Panoorin ninyo kung nasaan siya ng mga araw ng na sinabi ninyong nanahimik siya. Okay? Ngayon ho, January 9 na. Yeah. Sen, masayang biyernes po sa inyo. Ako nga, pinipilit kong maging masayang lahat ng biyernes din. Eh. Opo. Dahil alam mo naman, pagka biyernes, inaasahan natin na weekend, gamo na naman. Eh. Yes po. So dapat, masaya talaga yung biyernes. Kung pwede nga magicin lahat natin ng mga biyernes para sa ganun, masaya lahat ang ating mamamayan, gagawin natin. Pero alam ko, Sen, meron muna kayong mga good news para sa ating mga kababayan. Una po, gusto kong ibungad, kayo ho pala'y naimbitahan ng Chinese Ambassador to the Philippines. Sen. Tismoso ko naman eh. Paano mo nalaman? Wala naman akong kinukwento sa'yo. Hindi, tsaka hindi pa yon, Sen. Wala kayong kamali-malay. Nakunan ko kayo ng mga larawan. May picture pa? Ayan o. May lumitaw? Yan ho. Oo nga, no. Oh, akala ko nga, nasa China kayo, Sen. Sabi ko, naiwanan na naman tayo. Siya bang US, ito bang Chinese Ambassador to the Philippines. Ako ba yan? Opo. Naku, hindi kayo makapagkakaila. Hindi naman AI. Hindi, naimbita ako eh. Oho. Nako po, isang malaking sampal ito sa mga trolls at mga kritiko ni Senador Marcoleta. Dahil doon sa sinabi nilang panahon na nananahimik ang Senador Marcoleta, abay, inimbitahan pala ito ng Chinese Ambassador of the Philippines para sa isang closed door or dialogue. O ito, yung mga pinag-usapan nila at patunay na nagtatrabaho, no? Itong magiting na senador. Yan ang bagong ambassador ng China Yes po. sa ating bansa. Pinalitan niya yung dating ambassador na si Wang Zilian. Kilala niyo naman yun eh. Opo. Sikat sa Pilipinas yun, si Wang Itong Zilian. bagong ambassador na yan, binasa ko yung kanyang background. Siya'y mataas ang kanyang posisyon sa embahada ng China sa Amerika na nakabase sa Washington DC. Dati po, Kaya maski sa pagsasalita, matatas mag-Ingles. medyo parang si Nelson mag-Ingles. Matinding mag-Ingles. Talaga, oo. Ano na pag-usapan nyo, Sen? O yan ang sikreto. Sikreto? Hindi ko ba tayo iniimbitahan Hindi ba, sa... Kasi isa sa mga bucket list namin ni Nelson na makapunta man lang ng China, Sen eh. At saka pag nakita mo yung mga promotion ng Chinese Ang diferensya tourism, sinabi niya sa akin, Oo. lahat ng mga kaibigan mong pumunta sa China, Opo. huwag mong isama. yun ang problema. Nakakasama naman na loob ito si ambassador na ito. Then, sinabi naman niya, alam mo, kanya, isa sa mga pag-asa ko na dapat mangyari habang ako'y ambassador, talagang ma-stabilize ko yung relasyon ng ating bansa. Yun ang ng dalawang bansa natin. Ganyan. Lahat naman ng ambassador, ganoon ang palaging kanilang layunin. Opo. Yung maging maganda, maayos, matatag, produktibo yung relasyon ng bawat bansa. Okay. Abay sabi ko, maski ako ganyan at palagay ko lahat ng mamamayan namin, ganoon ang kanilang gustong mangyari. Opo. Sabi niya, magtulungan tayo. Sana tulungan mo rin ako na maipahayag natin sa kanila na ganun nga ang layunin ng China. Ayan, ganyan. At marami kami pinag-usapan. Ano po yung meron bang kasi alam niyo naman ngayon, Sen, parang may mga campaign sa social media lang naman na para bagang pinasasama yung larawan ng China di ba? May mga ganung aminin naman natin o hindi, may mga kumakampanya ng ganun po. So although sa social media naman, Sen. Ganun nga, maski siya naman alam niya yon. Opo. Ang pinakiusap niya lang, sana man lang ay
Ako hindi ako naniniwala na sa relasyon ng dalawang bansa ay dapat walang zero-sum game, sabi niya. Ang ibig niya sabihin, nung ginamit niya yung zero-sum game, parang bihasa ito sa lingwahe ng diplomacy talaga. Yung zero-sum game kasi, kasama yan sa game theory, sa, alam mo na, sa diplomacy, public diplomacy na hindi naman kailangan mag-gain ka yung isa naman ay nalugi. Kailangan parehas kayo. Ang gusto niya yung walang nalulugi. Maganda, ma-stabilize natin. Pangkaraniwan kasi, magkakagasta ka bago mo ma-stabilize. Dapat walang ganon. Walang negative. Pwede namang mangyari yun. Sabi ko, palitan natin ang naratibo. Sabi ko ganyan. Kasi ang nangyayari dito sa ngayon, at maging yung media ngayon, maliit na bagay lang ang nangyari. Halimbawa, nagkaroon ng dispute sa South China Sea. Maaring nagkaroon ng skirmish, halimbawa. Palalakihin niya. Yun na nga po, hinahype. Samantalang yung mga nagagawa ninyong mabuti, kung meron man, at nakikita ko naman talaga, pinipilit nyo naman na magkaroon tayo ng ugnayang pang-economic, di ba, people to people. Pero hindi na-highlight yun. Ang na-highlight yung, kinanyon mo yung ganito. Di ba? Yun ang palaging lumalaki. So yung naipupunta ninyong mabuti, natatakpan nung ganito. So sana nga, puro isda lang naman ang pinag-uusapan dyan. Ba't pa natin pag-uusapan ng pag-aawayan pa ba natin ng mga isda? Sabi ko, yung mga isda, common yan eh. Common. Yes po, Ngayon, kung payag ka, sabi ko, simulan natin doon sa sinabi ka ako nung arbitral tribunal. Medyo napagano siya, ng arbitral tribunal eh. Iniiwasan nila yun. Allergy. Relax ka lang, cool. Kasi sinabi lang doon, palitan natin ang naratibo. Kasi sinabi niya, yung Scarborough Shoal is a traditional fishing ground. Siguro, naiintindihan mo naman yun, sabi niya. Ibig sabihin noon, mangingisda ninyo, mangingisda ng Vietnam, mangingisda ng Pilipinas, pare-pareho pwedeng makinabang. Mga isda lang ang pinag-uusapan. Magsimula tayo sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan. Yun ang palaging maganda sa diplomacy. Umanap ka ng maraming mga bagay-bagay na pwedeng mapagkasunduan. Iwasan natin yung mga bagay na umpisa pa lang, magsusuntukan na tayo. Kaya nga diplomasya sen, tingnan mo ako yung ginawa mo sa Vietnam, nakapag-arrange kayo ng isang lugar, dito ka, kanya, dito kayo. Naayos ninyo yun. Nagkaroon ng medyo banggaan doon talaga. Pari lang kayo, pero later on, naayos nyo. Naayos nyo rin yung sigalot nyo sa India. Meron din kayong sigalutan sa panig ng Japan. Pero naayos nyo. Bakit sa Pilipinas hindi natin umpisa? Yun nga yung gusto namin mangyari. Diba? Kapag ka nailagay na, ang naratibo mapapalitan natin. Pagkatapos yung Code of Conduct, bakit pagkatagal-tagal hindi natin maayos-ayos yun? Sabi ko, napirmahan sabi ko ng ASEAN at saka ng China yung Conduct of Parties. 2002 pa yun eh. Pero yung Code of Conduct, after that, 2002, 2026 na ngayon, sa Makatwid, mahigit na 20 taon na nakararaan. Hindi pa umusad itong conduct. Sabi niya, paano kasi dalawang bansa ang medyo, rito, maayos na sana eh. Dalawang bansa ang medyo nahihirapan kami. Pasensya ka na, kanya, ang kasama yung Pilipinas at saka yung Vietnam. Dalawa na lang, sabi niya. Pero mas marami kanya yung problema sa panig ng bansa. Sabi ko, pagtanuin natin. Pagkasunduan, pag-usapan. Importante nagkakausap sir eh. Kasi kapag hindi nagkakausap, hindi naman natin kamukha namin. Sino ba ako yung kinakausap mukha ako sa panig namin? Ay palagi naman ang Department of Foreign Affairs. Kaya nga naisip ko, sana nakikinig ang Department of Foreign Affairs. Siguro yung composition ng kanilang negotiating panel, isama nyo naman kako yung mga taga-legislature. Hindi naman, kayo na lang ang nagkakaharap yan. Mga mambabatas na kailangan din yan. Buong akala naman nyo, kayo lang nakakaintindi, kayo lang ang nagsisika para ayusin natin ang kalagayan ng ating bansa sa harap ng ibang mga bansa. So lahat ng gustong lumahok, kung ang pinag-uusapan lang ay kagaganda ng lahat ng ikaayos ng lahat ng sigalutan, isama nyo yung talagang
makakatulong. Ayun. Di ba? Kaya kanina, nag-prepare ako ng sulat sa Department of Foreign Affairs. Foreign Affairs. Opo. ano na ba yung status ng COC natin? Oho. Ano ba yung mga pinagtatalunan pa? Ano ba yung mahirap? Ano ba yung contentious? Di ba? Opo. Nasaan na ba tayo? Sino-sino ba kayo? Ano bang composition? Tinanong ko sa panig ng China. Maraming bahagi ng kanilang lipunan ang kasangkot. Merong academe. Meron silang yung mga NGOs din nila. Oho. Meron sa panig ng militar, meron sa panig ng Coast Guard, may lahat. So, talagang sila, yung malaki, yung composition na humaharap doon sa panel. Hindi ilan tao lang. Oo, Sa kanila, ngayon, marami kung sa talaga. DFA naman, DFA lang. Opo. Okay, ba't hindi mo isama yung Mga mambabatas, ibang magsama sektor. ka nung Oo. mga nakakaintindi sa kamukha niya, pinag-uusapan natin kung nasa ng West Philippine Sea talagang hanggang ngayon hindi nila maipormang mabuti yung eksaktong coordinate ng West Philippine Sea. Oho. Di ba? Oho. Sabi ko, magsimula tayo sa mga ganito. Payag naman siya. Katapos, usap kami, kasi ang mabigat kanya yung defense ministry ninyo, sabi niya, ayaw makipag-usap Parang close sila. Ganun po. Oho. Oo. Subukan natin lahat ng iniisip mo kung mahirap, pag-usapan natin. Oho. Kung sinasabi nilang nakasara, edi buksan natin. Ayun. Di ba? Pumatok tayo, baka pwede ko sila magbukas. Oo. Sabi niya, meron ka ba kanyang contact, sabi niya, sa opisina ng DND, sabi niya. Secretary Gibo, Chodoro. Oo. Yung kakong sekretary, nakakausap naman natin kasi kapwa kami taga-Tarlac. Pares kayong sabi. taga-Tarlac po, oo. Medyo nanlaki yung mata niya Talaga? Sabi, sabi ko. So, kaibigan mo pala siya? Oo, sabi ko. Oho. Sana isang araw, makapagkape man lang tayo kahit tayo. Subukan natin yun. Sabi ko, napakagandang, gesture niya, sir. Nakita ko sa panig niya, yung talagang openness. Ayun. Kasi kung halimbawa, close ito, ikaw close ka rin. Saan tayo? wala. Anong pag-uusapan natin? Hindi magtinginan. Diba? Hindi ba? Tayo naman, Nag-iiwasan. mag-o-offer tayo ng kahit na anong may tutulong natin. Kung makakatulong tayo, bakit hindi? Lahat ng bagay na magagawa mo para sa bansa mo, gawin mo. Oho. Maaaring mahirap sa umpisa, no? Pero kung hindi mo itatry, kung hindi ka hahanap ng paraan Opo. kung paano natin masisimulan yung pag-aayos. Yun lang pagsisimula, problema Ayun nga po, kasi paano nagsarado sisimulan? yung isa. Oho. Nagsara din naman yung isa. Oho. Wala talagang mangyayari. Pero nakita ko sa kanya yung kagustuhan niya na magkaroon talaga ng dialogue. Ayun. Kasi nilahad ko sa kanya pati problema natin. Sila naman napakarami nilang may tutulong sa panig lang ng elektrisidad natin. Ay, opo naman. Oho. O sila na yung parang nangunguna sa tinatawag na electrostate. Kasi Oho. ginagamit nila Yung mga dams ata nila dyan, sir. di ba? hindi na kuryente na fossil fuel Oho, di ba? oho. Wala silang coal, hindi yan ang ginagamit nila. Hindi na yung mga gas. Ayan. Opo. Kasi yan ang gusto nila, yung clean energy din. Oho. Kaya namamayani sila sa solar So, number 1 sila sa solar panel, number 1 sila sa baterya. Ayan. Tayo, yun ang kailangan din natin Marami tayong raw materials ng baterya, sir, di ba? Kaya kailangan din nila ang Pilipinas. Sila naman gagaling ang raw material sa atin. Sinabi ko Yan. pa rin sa kanila yun. Halimbawa ako yung nickel ore, marami Kaya kami yan. nakakarami sa Pilipinas. 87% ng aming nickel ore ay ine-export namin sa inyo. Oho. Kaya lang, dapat payagan nyo kami na kagaya ng ginawa ng Indonesia. Nag-ship ang Indonesia from exporting raw nickel Okay. into processing para maging high value manufacturing sila. Para mas kikita sila. Opo, oho. Kasi ang nangyayari, i-export natin yung nickel ore. Wala kasi tayo manufacturing sa Beer Pilipinas. talaga yun. Yes po. oo. Pagkatapos ipoprocess nila. Bibili natin, mas mahal. Tayo ngayon ang Pagbalik sa atin, mahal na. ganon. Opo. Oho. Open naman kami doon Sabi niya ganon yung agriculture namin, bagsak. Pwede naman tayo magtulungan dyan. Ayan, isa So, po yan. tatlong areas muna ang sinabi ko sa kanya. Sinabi pa nga niya, pati tourism kanya. Ay, naku, oo. Pasukin din natin yan. Oho. Lalo na bagsak ang tourism natin. Sa tourism natin yun, sa statistika, sen, parang pangatlo na lang ang China. Dati number 1 eh. Nag-number 1 na ngayon ang South Korea. Dahil Oo, nga oo. napupoliticize kasi. Ayun. Hindi naman kinakailangang pag-awayan. Oho. Di ba? Pinalalaki.
may maliit na sigalutan. Sabi niya gano'n, dapat sana. Yun ang iwasan. Ayun. Yun ang iwasan. Pero ang concern namin, hindi ba nag-iimbita na? Kasi gusto namin makita niyo, Nelson, yung pinagmamalaki nyo dati sa na yung Three Gorges Dam ng China, yung nagsusupply ng kuryente sa napakalaking bahagi ng China, sa pamamagitan ng parang water, di ba? Hydroelectric. Malaking malaking pasilidad ng electricity yun. Oho. Kung paano nila nagawa yun, talagang masasabi mong Parang mga siguro 20 to kasama 30 years na pala bago Eight ginawa. Wonders of the World. Yes po. oo. Hindi lamang, nung magawa nila yun hindi lamang naging kapaki-pakinabang sa elektrisidad Oho. Pati yung nila, yung shipping nila, Ganun yung po. Yung paglabas, pasok nung kanilang mga barko. Mga barko nila. Nagawa pa nilang mas maayos Oho. Talagang Huwag ka inaral. magalala, makakarating ka doon. Ang problema ko lang, baka ayaw mo nang umuwi pag nakita mo yun. hindi naman siguro. No? Pero itong pagtatalaga kay itong bagong ambassador, Jing Quan. Quan. Oho. Q-U-A-N. Yes, po. Pero hindi Hindi. kuwan ang pronunciation. Ganun ho. Ang pronunciation, Chuen. Chuen. Jing Chuen. Jing Chuen. Chuen. Ayun, Jing Kaya, Chuen. Your Excellency, Ambassador Jing Chuen, huwag mo sasabihin Quan. Jing Chuen. Baka magalit Jing Chuen. sa'yo. Parang magandang strategic move ng China dahil, di ba yung naalala mo, yung pinalitan niya? Si Jiang Xilian, no? Jiang Xilian, medyo mainit na dun no? Wang Yes. Xilian. Wang Xilian, yes po. Di ba Sen, na medyo mainit na kay Jiang Xilian dahil dun sa usapin ng West Lagi Philippine Sea. yung mga statement kasi Oo. niya, medyo mabibigat. Mukhang sa pamamagitan nito, Mabigat magbitaw ng yun nga Oo. po. Ibig sabihin, open ng China na ayusin ang problema sa diplomatikong pamamaraan, Sen. Pagka ganitong... Ang gusto nga nila kasi bilateral. Opo. Ang Pilipinas sa China. Ang Amerika lang naman ang nakikialam. Wag kang papayag kanya, kinakailangan multilateral. Multilateral talks. Opo. Kung titingnan mo nga naman, napakalayo mo naman. Bakit naman kasi sasali ka pa rito? Napakalayo Itong ng panig Amerika. ng mundong ito, kami na lang muna. Opo. Ang pinag-uusapan lang natin, sukat na maayos natin yung freedom of navigation. Okay Opo. ka na doon Wala namang yung open naman talaga ito. Wala naman silang ipagbabawan na parang gagawa ka ng toll doon. Opo. Pagkatapos lalagyan mo ng RFID. Nako. Lahat ng dadaan doon maniningil ka. Wala naman ganon. Oho. Okay? Yung freedom of navigation, pananatilihin mo doon. Freedom of overflight. Opo. Pagka nandun, yun lang naman ang interest ng Ayun. Amerika. Oho. Ngayon, kung pinag-uusapan halimbawa, yung mga living resources, mga isda, Oho. mga kung ano man yung laman dagat doon, kasama na yung mga lumot doon na kinakain ng mga isda. Lahat ng mga nabubuhay sa ilalim ng dagat, common yun Oho. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam mo, kung halimbawa nagsimula tayo sa traditional fishing rights, alam mo naman yun sabi ko. Kabisado niya kasi nakangiti siya Yes po. Oho. Mas madaling pag-usapan ito because this only involves private rights. Ayun. It does not concern territory. Ayun. So, huwag muna tayo mag-usap sa territory. Masyado ka ako masalimuot yan. Yan ang gusto ko sabi niya. Sabi niya. Ayun pala, Pero naitanong... Nagkakaintindihan kami, parang marunong siya ng Kapampangan Ganun ba? Ba, yun ang mabigat. Yan nga pang gusto ko itanong sa inyo. Naitanong nyo ba, Sen? Kasi tinignan ko kung sino-sino mga nakausap na niya, no? Oo. Pangulong Bongbong, yung una niyang pinuntahan. No? Sinabi niya rin sa akin, dalawang beses ko nang nakausap ang inyong Pangulo, sabi niya. Okay. Secretary ng Foreign Affairs, Oho. Assistant Secretary ng DFA, Special Envoy of the President for Trade and Investment, Mayor Frederick ng Go. Maynila. Oh. Tapos kayo po, Sen. Pero napansin mo sa listahan mo, Oh. Sa mga hindi mababatas. niya nakausap ang Secretary of National Defense. Wala pa nga. Wala pa po. Wala pang Kaya ang chance. sinasabi niya, sabi niya, Senator, sabi niya, baka naman kanya isang araw, Mabagitan na kayo, no? maimbita natin si... Tayong tatlo lang, magkakapit tayo, sabi niya. ganun. Trilateral. Koboy. Trilateral meeting. Edi, i-text mo ako, kako. Na yan ang gusto mong mangyari. Ayan, Hindi pa ako nakakalabas dun sa
Sa village nila, tinext niya na ako eh. Oo, sabi. Pakikita ko sa yung text niya. Ano sabi? Ngayon, unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat kanya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. Oho. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Ayan. Yun. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya pa Ayan. eh. Yung pagkakasulat niya, Gibo pa eh. Gibo talaga, no? Oo. Sana isang araw makapagkapit tayong tatlo. Yan, Oh, pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Yun, tama, Para tama. wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa ko. Pakikita ko yung text message. Ayun na nga, oo. Di ba? Tama po, So, tama. nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na Oho. magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat Yan. ang dapat kausapin. Oh, ayan. Pinag-usapan at tinalakay ang ukol sa matagal ng problema at alitan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Di wow, di ba? Nakakabilib talaga ng Senador Marcoleta. Oh, ano kayo ngayon? Mga panis at mga tugok, mga fake news vlogger ang larawan ninyo ngayon. Eto ngayon, alam ko kung ano na naman ang ilalabas ninyong mga kwento. Sasabihin na naman ninyo na, ayan, si Senador Marcoleta, totoong pro-China. No? Dahil sa nakipagkita at nakipag-usap sa isang ambasador ng mga incheck. No? Kung ano-ano naman ang mga pinagsasabi doon. So, eto ang sagot dyan ni Senador Marcoleta. No? Yan sa mga taong para sa akin ay mga gonggong, no? At mga inggit lang sa kanya. So baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Ay, Alam po Hindi, ninyo, kayo oo. pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran Tama. na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po yung interes ng ating bansa. Opo. Actually, tatanong ko sana, sir. Sa maniwala kayo o hindi. Opo, bago sa lumipat ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating mga Kaya ako, kabayan. inunahan na kita. Opo. Nababasa ko yung isip mo eh. Baka kasi muli, ikat na naman ito. At pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan. Okay, pero sa palagi ko, wala na masyadong maniniwala sa mga yan. Ganun po. Ay, Buti na lang. lang kasi akala mo, bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Oho. Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiation should be a zero-sum game. Tama naman opo. Lahat, wala dapat nawawalan. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pakikipag-usap. Yun palang zero-sum game ang ibig sabihin. Hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang gusto Sa lahat ng mga mababatas. lahat ng senador. Pero namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo naman itatanong ka naman yan? Siyempre, kung Ito naman, baka naman isip-isipin, ito naman taong ito, inibita ko na nga eh. Tinatanong mo pa. Tinatanong mo, ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun ka. Di sa inyo na namin tinanong. sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili na Opo. makausap? Sen? Kabay malay ko. Isang araw, imbita natin yung ambassador ng China. Opo, bakit? Sa dami-dami Malay mo na naman, ba- baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa eh. Wala pa eh. Oo, kaya nga, Wala pang lawmakers, ano? Wala 1 pang... month pa lang naman siya eh. Opo. Oh, malay mo naman sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang Ang speaker naman siguro. Pero anyway, ako naman, Sen, naniniwala. Baka ito ang maging susi. Ano? Maging susi. susi na Maging susi ito Ng sa mas kapayapaan. malawak na Yung- pag-uusap. Yun sabi nyo nga, Sen, magsimula na ng pag-uusap. Malaking bagay na yun. Ay, nako. Kung hindi Tama. nag-uusap, wala talaga mapagkakasunduan. Kailangan mag-usap kayo. Yes. So, paano mong malalaman kung ano ang kanyang layunin at kung meron siyang gustong sabihin sa'yo na maaring yung narinig mo yung kamukha yung pag-uusap namin. Ang dami kong nakuha sa kanya. Alam mo ba, sabi niya sa akin, tatapatin na kita, sabi niya. Opo. Nung Chinese Revolution, sabi niya ganyan. Alam mo sa panig ng mundo natin, sabi niya, we lost something like 46 islands o islets, features. Oho. 46, overnight, nawala lahat sa amin yun. Okay. Alam mo sa kalagayan namin ngayon, sabi niya, kaya namin kunin lahat yun eh. Babawiin In one namin. day, we can recover all of them. But China will not do that. Kasi mas gusto namin na-establish naming relation, manatili. Mas importante sa amin yun. relationship. Oo. O isang araw, babalikan ko siya. Opo. O yun pala, 46 ang nawala sa iyo. Ibigay mo na sa amin yung Scarborough Shoal. Ikaw naman. Magbarkada na tayo eh. Alam mo, ganyan lang ang umpisa. Ano. Nakuha niya ibig ko sabihin. Yes po.
So ayan mga kaps, mga guys, hindi ko na dadagdagan yung pagsasalita na hindi maganda dito sa kinainisan kong mga kritiko ng Senador Marcoleta. Basta dito na ipahayag natin, ipakita natin na si Senador Marcoleta ay hindi apektado doon sa mga sinasabi nilang mga issue na kesyo kakasuhan siya, ay natamimi na siya, nanahimik na, hindi na kumikibo. So ayan, tuloy-tuloy po ang ginagawa ni Senator Marcoleta sa pagtatrabaho. Naglilingkod siya sa taong bayan. Hindi po nasayang yung ating pagpili o paghalal sa kanya, no, na maging isang senador at tagapaglingkod ng bayan. Sana ganyan ang mga pinili natin, no? Yung mga karamihan, yung iba dyan na mga tagapaglingkod natin sa bayan, yung mga pinili natin. Ayan, makita natin yung kanyang sinseridad sa pagtupad ng kanyang mga gampanin para sa ikakaayos sa pakinabang ng sambayan ng Pilipino. So binoto mo man siya o hindi, lahat tayo makikinabang pag nagtagumpay ang kanyang mga magandang mga adhikain. Okay, so yan po, hanggang dito lamang po muna ang ating vlog. Huwag kalimutan Nobs Vlog, paki-like, paki-share naman po, at dun sa mga di pa nakapag-subscribe nating mga viewers, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.